Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Bago ang lahat, ako nga po pala si Bro Adel Blanquesa na naglilingkod sa tahanan. At isa din po sa member ng music team at kabilang sa Execom Officer. Sa gabing ito, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at ako'y nagagalak na ibahagi sa inyo ang aking personal daily devotion na matatagpuan sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 4, talata 1 hanggang 2. Ang sabi, yamang si Kristo'y nagtiis na ng hirap nung siya'y nasa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga, mula ngayon ay mamuhay na tayong sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Amen. Ano bang aral ang nais iparating ng Diyos sa atin? Una po, kailangan natin makibahagi sa buhay ni Kristo na siya'y nagtiis sa buhay na ito. Ipinapakita dito na tanging makapangyarihang Diyos, ngunit siya'y nagtiis ng hirap nung siya'y nasa buhay na ito. Bakit po mga kapatid? Kasi po, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ipinapakita lamang dito na bakit kailangan nating makibahagi sa buhay ni Kristo sa kanyang pagtitiis. Alam niyo, nasa atin pa rin ang mga desisyon kung susunod ka sa sinasabi ng Panginoon sa iyo at talikuran ang pagnanasa ng ating laman. Ang nais lang ng Panginoon, mabago ka at mamuhay ka na kasama ang ating Panginoon sa ating paglalakbay sa mundong ito, sa kabila man ng ating pagtitiis. At sinasabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, ganyang kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ang nais lang nating gawin ay ihayag mo sa Panginoon ang ating pagkakasala at sumampalataya ka sa Kanya at tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Yan po ay isang pagkikibahagi natin sa buhay ni Kristo. At isang paanyaya din ito ng Panginoon sa ating buhay na dapat tayo maging handang magtiis sa buhay na ito at talikuran ang mga kasalanan at sumunod sa kanyang kalooban. At napakahalaga po mga kapatid na tayo makibahagi sa buhay ni Kristo. Tulad po ng ating pagsamba sa ating Panginoon at dumalo sa mga gawain patungkol sa ating Panginoon. Sa panahon po ngayon mga kapatid, kung ating mapapansin, lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas, marami pong nagtitiis at nagsasakripisyo sa pandemic na ito, ang COVID-19. Ngunit sa ganitong sitwasyon ay patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Alam niyo ho, sa buhay natin bilang isang OFW, tayo nagtitiis, nagsasakripisyo sapagkat meron tayong mga pangangailangan. Ngunit magkaroon pa rin tayo ng panahon para sa Panginoon na tayo sumamba at magpasalamat sa Panginoon. Diyan po malulugod ang Diyos sapagkat isa ito sa ating pakikibahagi sa buhay ni Kristo. Pangalawa po, huwag tayong mamuhay ayon sa hangarin ng tao, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yun po mga kapatid, sa buhay po natin, marami tayong mga hinahangad o hangarin sa buhay na iniisip lang natin ang ating kagustuhan. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga hangarin ng tao ay mapasaya ang kagustuhan ng laman. Sinasabi nga po dito sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 4, talata 2, ang sabi, kaya mula ngayon ay mamuhay na tayong sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Ibig sabihin po mga kapatid, meron tayong gagawin. Yun ay ang pagsunod. Kundi ngayon mismo na mamuhay tayong sumunod sa kalooban ni Kristo
At napakahalaga po mga kapatid ang pagsunod. Yan po ay siyang magdadala sa iyo ng tamang direksyon at katagumpayan sa buhay na kasama si Kristo. Sa gabing ito, sa aking pagtatapos, ang lagi lang nating tandaan, ang siyang nagtitiis sa buhay na ito ay nagdudulot ng pag-asa. At ang nagsasakripisyo ay nagdudulot ng katagumpayan. Ngunit, mga kapatid, ang higit sa lahat, ang siyang nakikibahagi sa buhay ni Kristo at nagtitiis at sumusunod sa kalooban ni Kristo ay mayroong pag-asa at katagumpayan na kasama si Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa gabi ito. Ako ay nakapagbahagi ng aking personal daily devotion sa aking mga kapatid. Dalangin ko Panginoon sa bansang Pilipinas na Panginoon magkaroon ng Panginoon ng solusyon Panginoon sa COVID-19 na ito at magkaroon ng bakuna Panginoon sa madaling panahon. At dalangin ko din Panginoon sa aking mga kapatid na OFW na sa kabila man ng aming pagtitiis, kayo po ang siya mag-ingat sa aming Panginoon at patuloy Panginoon na mag-ingatan. Maraming salamat. Kayo po ang siyang aming papurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, kung kayo ay may panahon na sumamba sa Panginoon, inimbitan ko po kayo na sumamba sa darating na linggo. Sa umaga po, meron tayong pagsamba 9:30 to 11:30. Sa gabi naman po, meron tayong 8:30 to 9:30. Purihin po ang Panginoon. God bless po.